Hello guys! Hello! This is for Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Aquarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Aquarius, ano ba ang message na kailangan mong marinig? This is for the love life of Aquarius sa year 2026. Okay. Aquarius. Wow. Pause. Wishes fulfilled. Okay. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na meron kang mga pangarap sa buhay. Marami kang mga gustong mangyari sa buhay mo na posibleng matutupad sa taong ito. So, like for example, pangarap mong magkaroon ng bahay, pangarap mong makapunta ng ibang bansa, pangarap mong ma-promote, pangarap mong yumaman. So, merong mga ganon na scenario na pwedeng mangyari. So, because of your dreams, because of your fulfillment of your dreams, of wishes, may relationship na posibleng matigil. May relationship na pwedeng maghiwalay. Okay? So, dito sinasabi ng barahan na kung hindi ka daw sure sa decision mo, kailangan mong bigyan ito ng maraming oras para isipin siya. Hindi mo kailangan na magmadali. Hayaan mo daw yung puso mo na i-guide ka. Huwag mong i-pressure yung sarili mo. Okay? Huwag kang mag-aalala na baka ang oportunidad na to is once in a lifetime lang. Diba? So, sinasabi ng baraha, kailangan mong magdahan-dahan sa taong ito, lalo na sa mga desisyon involving sa love life. Okay. Second message sa'yo ay your intentions are not clear. Diba? So, parang ang love life mo ngayon sa taong ito ay hindi ka pa masyadong sigurado. Pwedeng hindi ka pa sigurado kung talaga siyang gusto mong pakasalan. Hindi ka pa sigurado kung gusto mo nang magkaroon ng anak, makipag-live-in, ganyan. So, sa love life, sinasabi ng barahan na to na a protection spell is needed for the situation. Hindi lang spell. Kung ayaw mong mabuntis, Aquarius, contraception ang kailangan mo. Okay? Diba? Tama ako eh. Kung ayaw mo munang mag-asawa, umiwas ka muna sa tukso. Diba? Lalo kung lalaki ka na Aquarius, kung ayaw mong mapikot, huwag ka munang makikialam sa babae. Sorry. Nasa mid ako guys. Alright. Okay. 4 cards natin sa third deck. King of Wands. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na yung focus mo sa ngayon ay pera. Pera, bagong trabaho, promotion, no? Uulitin ko lang. Diba? So, this year, possible ka na mawala ng interest sa love life. May mga hiwalayan, ganyan-ganito. It's because of money. Pwedeng yung matagal mo ng job offer na hinihintay, contract signing, position sa trabaho or salary increase, ay dumating na maraming responsibility ka na kailangan ayusin. And yan yung possible na maging rason kung bakit hindi matuloy yung kasal. Diba? Choices. Pwedeng hindi matuloy yung pagbubuntis kasi biglang na-promote. Pag-iisip.
Parang nag-iisip ka, babae ka ba? Nag-iisip ka na magbuntis this year of 2026. Ang problema lang, bigla kang na-promote. Kailangan, zero the fall. Pwedeng ma-destino ka sa ibang lugar or sa ibang bansa. So, ayaw mo naman manghinayang sa opportunities. So, parang ganun. And hindi ka pa ready. Hindi ka pa ready na mag-settle down. Hindi ka pa handa. Okay, wag ka daw masyadong magpadalos-dalos sa taong ito, lalo na sa love life. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na yung love life daw, naandyan lang yan. But the work that they are offering you, yung position sa trabaho, yung salary increase, siya yung magdadala ng future mo. So, there's a temptation here. Okay? Merong temptation na pwedeng pumasok. May isang tao dito na pwedeng i-convince ka na focus ka sa love life. Okay? But, sinasabi ng baraha dito na matagal mo na to na gustong mangyari sa buhay mo na makaalis ka sa situation na yan. Maraming beses mong pinaglaban yung relationship. But now, mayroon dito sa inyo na talagang tapos na. Parang sinasabi ng baraha na tapos na. Nakapag-desisyon ka na. But there's also, mayroon iba dito na may ikakasal. Magse-celebrate ng wedding anniversaries. Celebration, happiness. Yun. There's a pregnancy. Pregnancy to. But some of you, talagang nakafocus kayo sa dreams nyo. Mabilis yung gagawin. Like, January, February, March, April, May, June. So, pwedeng June, nakikita natin dito na biglang mag-shift yung focus mo. Parang, pagdating ng June, bigla mong maiisip na mas importante pala sa'yo yung pera kaysa sa relationship. Mas importante pala sa'yo na magkaroon ng maraming pera sa bank account kaysa makasama yung love life. Pwede may mga mag-asawa na yung isa magdedesisyon na mag-abroad, but hindi naman sila totally maghihiwalay. Maghihiwalay sila ng tirahan kasi yung iba pwedeng pumunta ng ibang bansa or madestino sa ibang lugar. Pero hindi naman totally hiwalayan. Pero may mga iba na pwedeng maghihiwalay. May ibang ikakasal, may ibang maghihiwalay, may ibang maghihiwalay just because of work. Okay? Thank you guys. Bye!